Alam po natin kay Nanay Merlinda ang kwento ng kanyang naging kondisyon. Panoorin po natin ito. Ito po ay na-diagnose ng high blood at high cholesterol. Ako po ay dating nagtatrabaho sa hardware. Ngayon yung senior na ako, nag-resign na po ako sa hardware kasi meron na po akong nararamdaman. Na yun nga po, pagising sa umaga nahihilo, nahirapan ng kumilos. Hindi ko na magampanan yung aking trabaho. At saka ako pa rin po kasi ang nag-aalaga sa asawa ko, si Jose. Kaya ang hirap pag may karamdaman. Hindi maano yung ko, mainit din yung ulo ko. Siyempre, yun nga, nahihilo ka. Hindi maganda ang dating ng katawan mo. Hindi ko nagampanan yung aking trabaho sa loob ng bahay. Okay, so Doc, paki-explain nga sa ating mga viewers at mga listeners, ano ba yung kaibahan ng high blood sa high cholesterol? Iisa lang ba yon? Kasi minsan yung terminology, high blood yun, ibig sabihin automatic high cholesterol. So ano yung difference? May connection ba yan sa kondisyon ng isa? So, siyempre, ma'am, cholesterol, yan yung nakukuha mo sa pinaprocess ng body yan. Yung cholesterol, 80% ng cholesterol pinaprocess naman, 20% galing sa diet. So cholesterol, yun na nagkukos minsan ng high blood. Ang high blood parang lobo. Lobo? Kunwari ganito. Actually, yung measurement, di ba, may ano yan, itaas tsaka ibaba systolic, diastolic, Yes. 120 over Yung sa 80. blood pressure. Yes, ma'am. O di yung 120, yan yung ganito yan Pag may lobo ka, di ba pag ang lobo manipis, hipan mo, ang bilis lumobo. Yeah. Pag ang lobo, yung makapal yung lobo na balat. Yung, Wala ka ng hininga, hindi mo pa nalolobo. It's very hard, di ba? Yeah. Kasi yung resistance Okay. nung balat ng lobo. Ganun din sa high blood. Oo. Pag push ng ng heart ng blood papuntang blood vessel, yung pressure ang sinusukat doon sa walls ng blood vessel. Okay. So para lobo, pagka 'di ba mas ma-effort kang mag-blow ng air doon sa lobo kaysa pag ang lobo manipis, kaysa pag ang lobo makapal. Yeah. Ganun din yung high blood. Pagka yung makapal na yung ugat mo, nahihirapan ng dugo, ang heart, i-push ang blood sa blood vessel. So ang high blood is actually ang blood pressure. Ang high blood is tumataas yung blood pressure. At ang blood pressure is a measure of the resistance na nakukuha mo pagka nag-push ka ng blood sa walls ng blood vessel. Pag ang blood pinush ng heart towards the blood vessel. So yung wall, parang lobo nga. So yung wall na kumakapal kaya nahihirapan i-push yung blood sa sa blood dahil ba yan sa kinakain natin? Yun yung cholesterol, yun ba nagko-contribute para kumakapal yung kasi ang problema, 'di ba pag di ba pa x-ray, lalabas atherosclerosis. May dalas yan, 'di ba? Karamihan sa x-ray. Ibig sabihin ng sclerosis naninigas. Naninigas ang alin? Ang ugat. Ang ugat. Okay. So pag matigas na yung ugat, nahihirapang i-push yung blood doon, yung pressure doon sa wall ng blood vessel, mataas. Parang nga sa lobo. Pag makapal na, di ba, pag atherosclerosis, kumakapal yung ugat. Yung ugat. Pag makapal yung ugat, matigas. Parang lobo. Pag matigas yung lobo, makapal yung balat ng lobo, ang hirap hipan. Tumataas ang pressure, di ba? So, let's may get this straight, effort Doc. ka. Parang yung causation niya. So, ang taong may high cholesterol, pwede magka-high blood, pero does it go also... Hand in hand? Automatic ba yun? Pag may high blood ka, pwede ka magka-high cholesterol. O only I wanna see the causation po. Actually, more high often, blood if you have high cholesterol, you have high blood because yung cholesterol as it flows through the body, it becomes some of it gets deposited in the blood vessel, sa ugat. So, pag na-deposit sa blood vessel, yung titigas yung ugat. Pag tumigas yung ugat, hirap yung Yun puso. na. Kaya high blood Tataas na. ang pressure dun sa walls. So parang Mataas ang pressure, tataas blood pressure. if you have one, you also have the other. Parang buy one, take one ba yan? Pag meron kang high blood, automatic high cholesterol ka. Kung may high cholesterol ka, pero may hindi, high pwede blood yan. ka. More often, Pigilan but yung high usually cholesterol. not. No. Oo. Okay. Pag napigilan yung high cholesterol, pwede kang hindi magka-high blood. Mag-high blood. Oo. Okay. So, Doc, kasi nabanggit po ni Nanay Merlinda na madalas din daw siya mahilo. So, ano yung sintomas ba yan ng kanyang kondisyon na madaling mahilo? Dahil... Alam natin yan. Na pagka makipot ng ugat mo, konti ang dumadaloy na dugo. Pag Ayun. konti ang dumadaloy na dugo sa brain, hilo ka. Pag konti ang dumadaloy na dugo sa puso,
sakit ng dibdib, heart attack, strokes, di ba? Yun. Stroke, oo. Yeah. Pagka hindi maganda yung daloy ng dugo sa binti, Oh, sa na binti. magkakaroon ka ng parang tusok-tusok Tingling- na pakit. tingling tingling sensation. sensation. Oo. Tapos malamig. Di ba ang dugo? Pagka Malamig yung nagtusok- talampakan. yung binti, yes. Yung Oo. binti mo, baka hinawakan mo malamig. Ah, talaga? Di ba pag nasugat ka, yung dugo mainit? Oo. Okay. Pag hindi maganda yung daloy ng dugo sa binti, ibig sabihin, pag malamig ang binti, ibig sabihin, hindi maganda yung daloy. So ano, dapat sugatan mo muna yung sarili mo sa binti para malaman mo kung Hindi, kaya ganun. Kaya medyo lumalamig kasi hindi maganda yung daloy. parang hirap na test yun. Ay, test. So, kailangan improve mo yung... Kailangan minom ka ng something that will improve blood flow. Kagaya na... Blood flow or blood quality, Doc? Kasi di ba there's blood thinners, ganyan. The blood thinner improves the blood, blood flow. flow. That's Oo. the reason. Parang pagka malapot yung sinasalin mo sa, kumari yung water is very fluid. So it flows very easily into the Fluid. cup, right? Very Oo. fluid. Pagka naman thick yung, kumari yung mga Syrup. smoothies. Oo, yan. smoothies, Di ba oo. ang hirap islapot? Oo. Ganun din yung dugo. Malapot Pag malapot, yan. hindi maganda yung daloy pa ikot. So gusto mo malabnaw. O sige, Doc, kasi ayaw naman namin ni Patpi maghiwa ng aming binti. Para malaman. Para malaman kung mainit ba yung dugo namin o malamig. Oo. Yeah, so yung mga signs and symptoms. Kaya ano pa po yung ibang sintomas para malaman halimbawa ng ating mga ka-kings kung meron ba silang high blood o high cholesterol? Pag may high blood, pa yung mga usually, masakit ang- yung medyo mas common. So, high blood po muna tayo. Sige, Pag ano yung mas mga sintomas? Mas common, more often, yung simptomas nila halos pareho eh. Kasi cholesterol blocks the blood flow eh. So, di ba halos pareho? Okay, so, Kunwari, high blood, yan. Yung mas common, sakit ulo. Sakit ulo. Di ba? Oo, Nape oo. pains. Dito. kaya sa batok. sakit batok daw yan. sakit Alam mo, batok. minsan- batok yung mga pangbaboy-baboy. Minsan, ang problema, abdominal pain. Sa Wala high blood. Anong klaseng abdominal pain? Parang ginagas? Epigastric, more of epigastric. Parang may- matigas parang- yung tiyan mo. Uncomfortable. Ano yun? Parang may hangin? Ganun ba? Sometimes. Parang, or digha parang ka may ng gas. Or lagi kang yun ang nag-burp ng burp. Well, hindi naman Hindi siya sign, rin? pero parang meron kang gas sa abdomen. Gaseous. O, Minsan ano pa? back pain. Yung pala high blood na. High blood. Ayan. Ano pa, Doc? Lahat meron. Ano yan eh, psychosomatic. Lahat na. Shortness of Sabihin mong ano, pag sabihin mong ano, ay meron ako niyan. Ay masakit na, ay meron rin ako niyan. Ganyan siya. Ganyan siya, lahat. Pag Gusto niya. kinakapos ka na hininga, konting ay, meron lakad ako lang. ganyan. Ay, alam ko ba't ako kinakapasan niya? Oo. Kasi wala akong exercise. Yun naman yun. O sige. Ito naman, Patpi. Pero ma'am, pag kinakapos sa pera, hindi kasama yan. Bawal ka po, sir. Talaga si doktora, hoy, akala ko meron sa ano, pagkapos sa pera, hindi yan kasama. Natakot ako. Ito naman, Patpi. Noong nalaman na raw ni Nanay Merlinda na mayroon nga siyang sakit, aba, isinunod na niya po ang maintenance na nireseta sa kanya ng doktor. At may sinabay raw ito na dahilan upang mas gumanda ang kanyang kalusugan. Kaya panoorin po natin to. Ngayon, meron akong maintenance. Kaya umiinom ako noon. Ngayon, sabi naman ng mister ko, subukan mo kayang uminom ng King's Herbal Plus. Kasi maganda sa katawan yan. Siyempre, siya nakaranas na. Kaya ako, sinubukan ko rin uminom. Naayos yung pakiramdam ko. Sa ngayon, hindi yung kagaya dati na hirap, nahihilo. Pero ngayon, nung naka-take na ako nito, maayos na yung pakiramdam ko. Yung sa pagtulog ko naman, maayos na po ang aking pagtulog. Hindi kagaya dati na gigising ka ng hating gabi, mga 2 o 3, hindi ka na makatulog. Ngayon, nung nakainom na ako ng King's Herbal Plus, unti-unti pa akong lumakas. Yan, sabi ni Miss Merlinda, ni Nanay Merlinda, na yun na nga, uminom na nga daw siya ng King's Herbal Plus. Umayos daw unti-unti yung kanyang kondisyon. Naramdaman niya, gaya daw ng pagkahilo at hirap na pagtulog. Aba, biglang mahimbing na yung kanyang tulog at hindi na siya nahihilo. So, doktora, paano nakatulong ang King's Herbal Plus kay Nanay Merlinda? Ma'am,
Una-una yung tulog niya. Yung mga batang hyper na yan, kailangan uminom ng King's Herbal. Mga hyper. Kasi may magnesium. Okay. So, yung magnesium calms you. Ang galing yung magnesium sa atis. Sa atis. Yeah. Oh, yes, ma'am. At saka ito pa yung advantage ng atis. Ang atis, ang sabi nila, ini-increase niya ini-improve niya yung peripheral vascular resistance. Ibig sabihin lang nun, di ba ang mga ugat natin sa mga dulo-dulo, maliliit. Okay. So, hirap yung dugo dyan pumasok, di ba? Kasi Dumalay, gusto mo, maliit galing sa malaking ugat, di ba? Oo. Galing sa ugat na malaki. So, mayroong resistance konti. Ang tawag doon, peripheral vascular resistance. But anyway, yung atis, i-improve niya yung resistance na yun. Di ba? Ano ba yung gamot sa high blood? Amlodipine. Di ba? Common. Oo. Ano ba yung katumbas ng amlodipine sa herbs? Garlic. Garlic. Yes, ang garlic kasi is a very potent anti-hypertensive actually. Yeah. Very well researched pati. Oo. Tapos, yung blood vessel natin, di ba, kumikipot, tumitigas. Tumitigas. Opo. So, pag tumigas, kailangan palabutin mo para mag-dilate, para dumalo yung dugo maigi at bumaba ang blood pressure. Anong nakakatulong dyan? Beets. Munti ko na makalimang Beets. Yung I pula, love yung pang beets. Russian salad. I Yung love pang Russian beets. salad. So, Yes, ang Oo. beets, Sugar beets. Yeah, it Oh. releases, it's very rich in nitrates that relaxes the blood vessels. Para mag-dilate siya. So, may atis, may garlic, may beets, Pomegranate. pomegranate. Yung Oo. pomegranate, may enzymes yon. Oo. Ano bang, madalas siya sabihin sa'yo pag may high blood ka, huwag ka kumain ng, babaan mo yung salt sa diet mo. Salt intake. Oo. Yeah. Oo. Yung pomegranate, may enzymes that prevents retention of salt. And so, if you sell, di ba? Amazing. 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 So you have garlic, Oo. there's atis, there's pomegranate, and there's beets. Sabi ng beets, gusto ko tuloy mag-Russian salad. Tapos siyempre nasisira nga yung blood vessels natin dahil po nag-iipon. So, kailangan mo ng pang-repair. Tomatoes. Tomatoes, Lycopene. kamatis. Yun naman kanyang Lycopene, oo. yes, yun naman kanyang cholesterol bumaba. Nakatulong dyan yung Camellia sinensis. Ano po yun? Ano yung Camellia sinensis? Herbs. Herb yun. Oo, di ba? okay. Herbs yun, mama. Oo. Hindi naman gulay yun. Hindi rin prutas. Sabi mo nga, Pati. Ilang sila po siya. Hindi ko lang. Oo. Kami ni Menensis. Carrots. Ano yung acronym mo ngayon? Mahirap eh. Carrots, may carrots para sa mata. Yeah. Tapos ano pa yung tawag dito? Malunggay. Malunggay. Oh. Yan mga moringa. Malunggay. Moringa. Kasi English yung alam ko eh. Oo. Moringa. So, at yan mga yan, ma'am. Bakit nakakababa ng kolesterol? Sa mga bad cholesterol, yung LDL, L-lethal. Kaya yun ang lethal, yeah. pagka-age healthy, di ba? Oo. LDL cholesterol. Apparently, according to studies, yung mga cholesterol na yan, yung LDL ang problema kasi yan na-oxidize. So, kailangan mo antioxidant. Oo. So, ang maraming antioxidant, avocado, carrots, di ba? Sugar Moringa. Moringa. Yan, Ayun ang pampakontra. Yes. That is why it helps in reducing cholesterol. Ibig sabihin, hindi basta-basta siya may herb, may ganyan. There's a science. To To the reason why targeted it talaga. contributed to the blood okay. pressure.